Network Entertainment. One, two, three. Yan, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Parier, Showbiz Pro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin from the Buhangin Brothers Podcast, walang iba kundi si Jomar J. Hi Jomar. Hello, Papi Makoy. Maraming salamat sa pag-invite sa Machong Chismisan. Ganda kasi pa rin nung naging comment. Daming nag-comment doon sa last guesting mo. So, Talaga? Kaya dumalawa ka agad ako? kaya kailangan magbalik ka. Daming nagre-request. Ang ano lang nito, Papi Makoy, pag nasanay ako rito, RJ, bahala ka na dyan. Di ba, pare, yan yung mga offer na hindi ko tatanggihan para may kakwentuhan ako dito sa Machong Chismisan. Pero syempre may kasama pa tayong iba, walang iba, kundi si Masahiro Nyoka, ang apo ng mga nang-rape sa lola natin. Hi, Masa. Puta. What's up? What's up? Ano ko lang, taga Maribeles Bataan kami, ha? Ayan, Magaan- ang apo ng mga nagpa-death march sa lolo ni Jomar. Yun yung connection namin, Jomar J. Bataan eh. Lately Ang lang rin gaan namin ng na- loob ko dyan, pag nakikita kami yan. Kaya ayaw ako di kita ni Jomar J. Baka kasi utusan ko daw siya maglakad. Pag nakita niyo pa naman yan siya, Mas okay na utusan mo siya maglakad, pre, kaysa naman may gawin kang iba sa kanya. pag nakita niyo pa naman sa personal yan si Masahiro sa mga listeners ng Machong Chismisan, laging nakaalam mo ang CEO. Ayaw ko dumikit dyan, mukha talaga siyang mang-uutos. Mukha bang business owner, pre? Alam mo nung year-end nung Cool Pals, mukha siya yung may-ari ng Century Park Hotel eh. Ganon yung forma niya nun eh. Talagang Mukhang ganon may-ari yung itsura ng ni bar. Masa. Oo. I can buy you and your friends. Para pwedeng sasabihin. Mga sasabihin niya. entertainer, pre, ganun. Gusto mo sumigat? Sasabihin, di ba? Masa, Maglalabas meron ka ng- bang ano? Meron ka bang Maglalabas Japanese ng accent, business pre? card. Ano na? Meron ka ng Japanese accent? Pag nagsasalita lang siguro. Pag sa Sabi mo Japan, nga, pre, paano yung Yamit salita mo eh. sa Japan? Ha? Paano yung salita mo sa Japan? Ano ba? Na on the spot ako, hindi ko kaya. Ano na lang, pre, ito, kung may accent ka, sabi mo Yamit 3 beses. Yan, mabilis. sige nga, sige. Tumingin ka sa mata ni Jomar. Ayan. Yamete. Meron nga, may accent na. Meron, parang lumalabas yung dugong Maria Osawa doon eh. Pero, di ba, kayo pare, parehas kayong mga traveler. Kasi ako, mahilig ako mag-travel. Nitong nakarang taon, yung last year, yan yung pinaka well-traveled na panahon ko. Si Masa, madalas dumaan sa airport to. Si Jomar, ito, nung OFW ka pa, madalas ka rin dumaan sa airport. Oo, lagi tayo dyan. Pre, itong tanong. Ano yung mga bagay na hindi nyo gagawin sa airport pag pupunta kayo? Alam nyo yung mga bawal, di ba? Ano yung sige nga, magbigay kayo ng mga bagay na bawal pag pupunta ng airport. Ako, sisimulan ko. Bawal magdala ng baril. Yan. Kahit ba Parang, hindi ba parang kahit saan naman yan, pare? Hindi! O sige. Hindi, pag may lisensya, pwede bang i-travel? Oo nga pala, oo nga. Ay, Sorry. Sa ibang bansa ata pwede, di ba? O sige, Masa, ano yung mga bawal dalhin sa airport? Bawal dalhin. Ako papunta dito, chicharon eh. Ay, oo, bawal. O yan, yun. Oo. Medyo beginner pa yun, di ba? Oo. Ikaw, Jomar, ano yung mga bawal na... Baboy din, bawal sa Qatar ba? O pwede baboy sa Qatar? Oo, una bawal ka magdala ng baboy sa Qatar kasi Muslim country yan. Pero ako, ang pinaka iniiwasan ko talagang magdala, lalo yung mga padala lang, yung Ay, oo. pre pabit-bit, pre may Nakatakot. padala ako. Oo. Uche, magpapadala sa'yo ng sigarilyo. Ay, bawal din ba Puta, sa Qatar? tinatapon ko yan. Oo, kasi pag lumabas daw yan sa x-ray, bubulat-latin nila yan eh. Baka hindi kasi yosi laman nun eh. Ako recently nahuli ako. Nawala sa isip ko na meron ako sa wallet ko ng kutsilyo. Alam niyo yung card oo. na pag finold-fold mo, nagiging kutsilyo? Puta, first time ko na huli sa x-ray. Kinabahan talaga ako. Tapos, since hindi mo alam, talagang patay mali ka. Ano pong problema? Ilabas nyo nga, sir, yung ano. Ito, sir, yung card. Tapos yun nga, pinatawad naman ako. Tapos pinakita sa akin na itinapon siya dun sa tapunan. Oo. So, itong ibig sabihin, ito yung gusto kong puntahan. May nabasa kasi ako sa internet na tawag dito. Pare, pag kayo, pupunta kayo sa airport, pag alam nyong bawal, hindi nyo dadalhin, di ba? Oo. Hindi. Ito kasi yung nabasa ko sa internet. Filipina traveler.
caught with 24 million pesos cocaine at NAIA. Tangina pre, gaano kakatapang para ako nga pre yung kutsilyo kong maliit na tangina pwedeng panglinis lang ng kuko. Takot na takot ako nung nahuli ako. Eto, gaano kakatapang para magdala ka ng 24 million pesos worth ng cocaine sa NAIA nang hindi ka ano yung pumapasok sa isip mo na makakalusot ka. Yun yung gusto kong malaman pre na parang tangina siguro hindi mahalata itong 24 million pesos na worth ng cocaine dito sa bag ko. Kayo pre, bago natin simulan basahin yung storya, ano yung pumasok sa isip nito, pre? Sa tingin nyo, talaga bang baka tinakot Gutom. to? Or, Gutom. Pwedeng na ano na yan. Sa akin, baka drug mule yan. Hindi kasi kung drug mule, pre, di ba yun yung mga pinapasok sa puwet? Oo. O ganun. Sa Pero pare, iba, mahirap gutom. magpasok ng 24 million pesos worth ng cocaine sa loob ng puwet mo. Baka linagay niya sa longganisa. Hindi, pero nakakita na ako ng ganun. Yung cocaine na pinapasok sa puwet. Mm. Mukha siyang Condom. longganisa, pre. Oo, di ba? Condom. Hindi, ako, ano siya, yung nakita ko, naka-plastic siya, bilog. Tapos, nakabuhol, parang longganisa nga. Tapos bilog ulit. So, parang mga 10, hindi ko alam kung ilan, pero mga 5 siguro na Imagine bilog mo, na no? ganun. Ganun yung pinapasok sa puwet. Pero ito, basahin ko sa inyo yung storya. Ito ang news agency, galing to sa Philippine News Agency. So ito medyo bata pre. A 29-year-old Filipina woman attempting to smuggle more than 24 million pesos worth of cocaine was arrested at NAIA in Pasay City by the PIDEA. Bigyan natin ng konteksto kung gaano katapang tong babae na to. Hula nyo pre, mga gaano kadami yung yung 24 million pesos worth ng cocaine. Hindi ko naman alam ang street value ng kahit anong Hindi, drugs. inuhuli lang kita, Jomar. Baka Yan ko lang ha. Lilinawin ko na po ang pangalan ko ngayon. Di ko Kahit po sinasabing rugby, alam mo, hindi pre. ko alam. Hula mo Oh. lang naman. Kahit Gugulat ka rugby, hindi kagad ko ng alam kami. magkano na isang bote ngayon sa hardware. Siguro Siguro ano yan. sa Qatar? Aba, ako bawal dun yan. Pag di ka nahuli. Mga 10, hindi kaya 10 kilo to, ganun. Hindi, mga ano lang yan. Tingin ko mga pag bumili ka siguro ng lutong ulam, mga 4 na plastic na plastic na kalipso na lutong ulam. Ano pala Mga ganon. Calypso? Yung kalipso na plastic, sorry. Mga mga 4.57 kilos siguro yan, mga ganyan. O tangina, sabi ko na nga ba, pre, ano kay? Binasa ka eh. Hula ko lang yan at yung figures na yan, medyo top of my head lang yan. Medyo accurate, pre, ha? Sabi dito, she yielded 4.57 kilograms of cocaine. Putangina. So, ang 4.57 kilograms, pwedeng mailusot nga siguro sa maleta nang hindi nahalata, ano? Balot mo lang sa damit yan eh. Alam mo yung, di ba may maleta na yung may second zipper pa siya sa loob? May secret. Ay, may secret. Kala siguro nila pag secret din doon pag dumaan sa X-ray. Yung iba ginagawa ng napapanood ko na iba. Meron, hindi siya secret eh. Talagang ginagawa nila ng kumbaga, kino-customize nila mismo yung maleta. Pero kasi dadan sa yun eh, X-ray yun eh. Hindi, pagpapasok ka, wala nang X-ray. Unless matitiktikan ka talaga or unless yung action mo parang suspicious. Yung kasi dito sa Pilipinas yung sa Terminal 3. So lang ito kasi madalas ako sa Terminal 3. Sa Terminal 3, meron siyang pagpalabas, meron silang sa Terminal 1 and Terminal 3. May X-ray na sila sa palabas. Pero hindi sila lahat nire-require. Ano yun? Pag mukha ka lang drug mule, si ate mukhang... Hindi ko alam kung anong basis nila kung sino yung pinapadaan lang Kasi may mga nakikita ako na, ako, dire-diretso lang ako May mga nakikita ko pinapadaan sa X-ray yung Alam mo gamit. kung ba't dire-diretso ka, Masa? Hapon ka kasi. Tsaka mukha ka nga CEO. Hindi, kasi kahit yung mga foreigner, meron pinadaan, nakikita Eto, ko. tingnan mo yung pinadala kong picture. Mukhang hapon din si ate. Kasi naka-blur na. Blur sa mukha. Pwede bang magkwento na dun sa sinasabi ni Masa yung itsura o tutuloy muna tayo sa kwento? Dun sa Magkwento ko muna. kwento ko na. Oo. May ganyan kasi akong experience. Nakwento ko na rin naman to sa Buhangin Brothers podcast.
na nasa Spotify. Nag-Hong Kong ako. Naglalabas tuwing Wednesday, no? Naglalabas Oo, tuwing tuwing Wednesday. Wednesday yan. Sige, sige. Nag-Hong Kong ako nun, siguro mga 2016, 2017 to. Oh, Isusurprise ko yung mag-ina ko kasi papunta rin sila sa Disneyland. So puta, may... nanggaling akong Qatar, Oo. Hong Kong na yung flight ko. Teka, babasagin ko lang istorya mo. Masa, alam mo, medyo umaangat sa buhay, eh. No? Tangina, Oo. no? Honey, sa Hong Kong na lang tayo magkita. Doon na yung Gambay. meetup eh, no? Nag-meet up sa ibang bansa, eh. Hindi nagpupunta sa sa Pilipinas, eh. Medyo umaangat sa buhay, eh. Madami naman, medyo Hiwalay yung madami ticket naman papuntang tayong Hong pera Kong, ng no? konti. Medyo may LL tayo. Sa Hong Kong na lang tayo magkita. Dalin mo yung bata. Ang ano kasi nun, ang plano lang nun, yung pinsang ko dito, saka yung mag-ina ko ang pupunta ng Hong Kong, Disneyland, para Ang nakita mo, iba yung mamamasyal. plano. Hindi Oo, piniplanuhan na mabuti, Masa. Yung parang so spur of hindi the moment alam. lang. Spontaneous. Oo. Sige na nga, sama mo na. Sige, tuloy mo. Sorry, 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 sorry. Hindi alam nung mag-ina ko na mapupunta rin ako doon. Kasi sabi ko, Puta, hindi, wala surprise, akong leave. Masa. Mayaman Oh, talaga, Ang wala surprise. akong leave eh. Sabi ko eh. Ay, puta. Noong Oh, panahon na yun, sabi ko, wala tapos. akong leave eh. Hindi ako makakasama. Pero ayun, nakaplano ako nun. Ah. Paglapag ko ng Hong Kong, mag-isa lang. Kasi pag nagtra-travel ako, hindi naman ako tulad ni Masahiro, naka-suit and tie lagi eh. Ay, hangin na naka-t-shirt lang ako. Grabe kayo. Hindi ako, Naka-business attire, eh, no? Naka-business oo na, attire. naka-business attire Mukhang na, piloto. oo, yun. May Kaya sombrero lang, ba siya ng piloto, no? Hindi naman siya piloto eh. kaya lang ayokong maging piloto si Masa. Ay, oo. Baka ibaksak sa ano eh. Sa baka magkamikasi dive bigla eh. Bansay! Baka magharakiri sa loob yun eh. O sige, tapos ano yung tuloy Pag, mo yun? ang pagbabaya ako, t-shirt lang ako eh. T-shirt, jeans, rubber shoes lang ako. Saka backpack eh. Ganun lang ako pag nag-travel. Eh, lalo pag Hong Kong, ano lang yun, parang 3 days lang yata kami nun. Hinarang ako, yung palabas, Bakit? ng pulis. Sabi, excuse me, sabi sa akin. Tapos pinagilid ako. Pucha, inisa-isa yung dala ko. Ay ano? Tawag dyan, Binuksan. random inspection, di ba? Random inspection. Tingin ko hindi random kasi yung mga itsura nung pinatabi niya, makakamukha ako rin eh. Pre-profile ka, pre. Profile ako. Profiling mo lang. Mga mukha, ano yung mga itsura ng mga kasabay mo, pre? Yung mga mukhang umahon din sa hirap, pre. Yung mga Oo, mukhang... na ngayon lang nakaapak ng Hong Kong to. Ngayon lang magdi-Disneyland to, sabi ganyan. Ang daming tanong. Sabi, ang gagawin mo? Mukhang napagod sa Ayun nga, disyerto. magdi-Disneyland. Tapos, ano yan, dala mo? Mga ganun. Ay, para sa anak ko to. Nung binuksan niya, nakita niya naman, puro Hello Panda, tsokolate. Puro Kit Kat, Pringles, pero nasa backpack. Pero, alam mo yun, inisa-isa. Tapos, alam mong parang may hinahanap silang substance. Puta. Ano, yung mga hinahaplos-haplos ba yung mga KitKat mo ng parang, Inaplos isa-isa, tapos parang meron silang gamit na papel na manipis or yung plastic. Yung ikukuskus? ginaganon na, Oo, nakuskusan na rin ako ng kinukuskus. ganun. Wag ka mag-alala, Jomar. Magka-same profile tayo, nakuskusan na Same rin yung profile maleta ko pala ng ganun. tayo. Tapos Dikit lang ako pero i-x-ray mukha din ka, akong no? ano, napagbibintangan din akong ano, terorista. Tuloy mo, tuloy mo. Ayun. Doon yung pinakamalala ko yatang search sa akin sa travel ko sa airport. Kaya ako naalala ulit. Tapos in-x-ray ako. Alam mo, nag-ano na ako noon. Sinasabi ko na doon sa pulis, may problema ba? Medyo ano, may kaba na sa puso mo. Kinakabahan na ako kasi wala akong kilala sa Hong Kong eh. Buti pala ako nung na ano yung kutsilyo ko sa ano lang, naiya Terminal 3 lang. Ay, Oo. Terminal 2. Ang masakit pa nun, wala kang kilala doon, hindi pa alam na nandun ka. Oo, tangina Mm-mm. yung pwede ka nang patayin doon, pre. Hindi ka naman dinala sa isolated room. Hindi, doon lang ako, pinagilid lang ako. Tapos, paulit-ulit lang yung tanong nila. Siguro naghahanap sila ng butas na magkakamali ka ng sagot. Kung ano yung gagawin mo sa Hong Kong. Kung hindi ka consistent sumagot. So Tayo ang na mga ano inano to, yung mga yung Hello Panda. mga Chinese to, mga Chinese. Hong Kong police na yun eh. Yun Feeling mo nandun. ba noon si floor contemplation ka, mga ganun? Oo, sabi ko nga nasan si Delia. Hindi, joke lang. Hello, Tita Flor. Tita Flor, ayun lang. Tapos, pinakawalan na rin naman ako agad nung clear na yung ano. Pero, sobrang kabado ko nun eh. Pero pagkatapos nun, pre, pag may airport ka, parang medyo may trauma ba ng konti? After nun, parang ingat na ako rin sa mga dala ko.
O nag-Amerikana ka na rin, pare. Di ko kaya kasi hindi ko mapupull off yung ginagawa ni Masahiro eh. Di bagay pa rin sa akin eh. Hindi to tayo parehas tayo medyo mukhang galing sa hirap. Tanungin natin si Masa Oo. na galing sa mapangaping lahi. Masa, Oo, ikaw yan. ba minsan ba na-profile ka na ng ganyan? Hindi na Okay, profile tamo yun more. na. Yun na yung sagot Oo. mo Hindi. eh. Yun na. Hindi na, hindi. Next article na, papi. Hindi na profile. More on talagang ano ko eh. Yung katulad nga sa inaharang kasi may illegal na nadala. Kasi yung nangyari sa akin noon, yung Napagkamalan siyang backstory, drug lord, pre. yung backstory kasi noon, meron ako nakuhang something sa sa FX dati. So parang out of maliit lang siyang pouch na parang bakal. So hindi ko siya tinignan dati. Nilagay ko lang sa bag ko. So hanggang sa nakalimutan ko na siya. Nalimutan ko na i-check kung ano siya. And then fast forward nung nag-travel papunta akong Isabela ata noon, Tugigaraw. Kaya na nung pagdaan sa X-ray, bala pala ang puta. Puta, itong puta ng tanong ko sa iyo, Masa. Nakapulot ka ng something sa FX na hindi mo binuksan, bakit dinala mo sa airport? Hindi, ano siya, hindi, nilagay ko siya sa bag. Pero parang ang tagal na months na nalimutan ko na nandun siya. O ano nangyari doon sa bala mo, Wala, pre? kinonfiscate lang. Kinonfiscate lang. Kinonfiscate lang na, kasi nga ano siya, hindi naman siya live bullet. Kumbaga parang yung mga anting-anting lang siya na Yung mga type na yung ginagawang cross. Yan din Oo, parang sinabi ng mga gano'n. nahulihan ng tanimbala sa naiya nung 2014 eh. Isipin mo, Pero gano'n. Jomar, no? Sino kaya yung unang gago na, tangina, ito balaw? Anting-anting to. Lola Sino ko kaya yung ganyan. nag-set ng standards na ganun? Tangina. Pero Di ganun ba? yung pinaka, ko lang memorable ko na naharang ako. Dahil bringing in something illegal. Pero ito, pre, nakita nyo ba doon sa picture na pinadala ko? Bukod sa mukhang kalahi ni Masa yung babae, kasi blurred yung picture. Oo. Ganyan pala kadami, pre, yung 4.57 kilograms na Dami, no? Ang dami. Anong pumasok sa isip? Anong pumasok sa isip? Guys, para lang napuno yung mesa ng 4.57 kilograms ng cocaine. Ano to? Yung mesa, kung i-compare natin sa pagkain, isang lechon to, yung haba. Yan, oh. Pero Yung mesa parang ata. kasing laki nung, ano yung puting mesa na nabibili sa Ace Hardware? Yung foldable na O na yung puti. foldable na ano. Gamit nila Jeff Hardy. Gago, Yan hindi yung tinatalunan nila Jeff Hardy sa kanang Dudley Boys. hindi. Kahoy yun eh. Baka isipin nila. Yung ano lang, pinaglalaroan Plastic. ng beer pong. Yan, na maliit. Oo, Ayan, ganun. ayan, ayan, ayan. Ganun kalaki. Parang 3/4 na nung lamesa na niya na. Okay, tuloy natin yung storya. The operation happened at the Customs Exclusion Room at NAIA Terminal 3, where a Customs X-ray inspector noticed during scanning that the suspect's baggage contained malicious substance. Malamang mapansin to, puta na putong-puno yung bag nito ginawa. Ang tingin ko dito ginawan lining eh. Hmm. Tama si Masa eh. Ito yung mga kinostom na ginawan lining eh. Ang Pasadya problema, yan, no? ito yung ang problema. A canine inspection indicated the presence of narcotics inside the baggage, prompting authorities to open it. The powdery substance they discovered later was confirmed as cocaine. So, pinaamoy sa aso. Yung sa'yo, Jomar, di pinaamoy sa aso. Hindi. Wala naman. Sila lang talagang minanwal lang nila. Yung Kasi puro tsokolate akin eh. Mamamatay yung aso nila eh. pag kinain. Pag sige, kainin mo yan. Sip-isip ko na, sige, paano nyo sa aso? Patay ang mga kainan nyo. Bakit yung ba tinawag na canine yung aso? Hindi ko rin alam eh. No? Hindi Breed ba kaya yun, pang breed? siyam na siya. No? yung feeling ko dito may nag-tip pen. Feeling ko, oo. Ito. Kasi Tama, nakaalis ng tama. country niya eh. Nakaalis ng, hindi siya going outside eh. Going in the Philippines to eh. 'Di ba? Tama ba? Going in, 'di ba? Tinitingnan ko eh. Feeling ko pala international arrival area eh. Ayun nga, 'di So ba? So, nagaling na siya. 'di ba? May nag-tip dito malamang na Nakalusot sa ibang airport, pre. 'di Yun ang ba? matindi. Kung saan galing to, nakalusot siya na may dala siyang ano. Malalaman natin yan na mamaya kung saan galing yan. Tignan nyo. Oh. Ay, Malalaman natin yan. tayo naman alam siya, ang bangis mo, Jomar. Yun yung kasunod na sinabi dito sa story eh. Talaga? Oh. Pero teka, sorry kailangan ipasok ko yung Tito Joke ko eh. Alam niyo ba bakit Ano? K9 yung tawag doon sa aso? Bakit? Bakit? Pag K10, pusa na yun.
Sorry guys. Talagang Ito. hindi ako naniniwala, hindi mo alam yung street value eh. Ito na. Based on her flight details, the suspect arrived via Ethiopian Airlines from Sierra Leone in West Africa. Sierra Leone. Okay. Puta, West Africa, ito na yung mga cartel, madaming cartel doon, di ba? Cartel din ba tawag doon sa mga ganun? Oo, yan na yung cartel. mga Blood Diamond, di ba? Sa Sierra Leone yan, yung pelikulang Blood Diamond ni Leonardo DiCaprio. Kita mo Saka naman doon. di ba yun yung ang team song niyan, DMX? Oo. Ito, Kanta pa nga si Kanye West niyan, di ba? Sierra Leone in West Africa with a connecting flight in Addis Ababa, Ethiopia, bound for Manila. So, yung lugar medyo sketchy. Posible nga na... Wala pang x-ray doon. Sa airport nila, wala silang x-ray. Tapos yung aso nila, yung Aspin lang sa atin. Gago. Hindi Aspin. Ethiopian. Aspian. Aspian. And sorry ko lang to, since nabanggit ka. Siguro to, bago mo ituloy. Siguro yung countries na yon, katulad kasi sa Japan, kapag medyo discriminatory sila dito sa Japan, kapag galing kang Pilipinas, pinapaamoy yung mga bag. Oh. Siguro dito, pagdating sa Pilipinas, pag galing sa certain country na to, kailangan natin padalhin sa X-ray. Pero ikaw, bilang half Japanese, half napapaamoy din ba yung bag mo pag galing ka ng Pilipinas? Ay, hindi, wala namang K9 sa Walang K9 sa NAIA basta-basta. Hindi, pag sabi mo kasi sa Japan. Sa Japan, lahat yun. Walang lahat. Pilipino, walang Hapon. Talagang papaamoy. Kahit mukha ka may-ari ng airport, pinapaamoy pa rin yung bag mo? Depende ko sa, kung lalo na kung galing, yung flight mo galing Pilipinas. Lahat yun, discriminatory. Hindi kasi ang daming to be fair din naman sa kanila. Ang daming nagpapasok ng hotdog, chicharon. Ulul, pagtanggol mo pa yung mga kalahi mo. Pinagtatanggol mo pa yung mga kalahi mo eh. Mapangapi lang talaga kayo. Oo. Hindi nyo matanggap pula ang hotdog sa Pinas. Pero yun naman talaga ang tunay na kulay ng hotdog, pula. Oo. Sausage. Masarap ba yung hotdog sa Japan? Well, hindi. Anong kulay ng hotdog doon? Wala nga hotdog yung ramen eh. Ayan, sa Qatar, hindi masarap yung hotdog dyan? Hindi masarap? Hindi. Lasang tubig. Yung brand. Papi Makoy, sorry. Yung sinasabi ni Masayro na discriminatory pag galing kang may certain na bansa. Sa Qatar naman, based on experience ko, pag alam nilang Pinoy, galing Pilipinas or Pinoy yung may dalang bagahe, minsan pag pina-open yan, pag may nakita sa x-ray na medyo kakaiba, pag pina-open, tas nakita nila may amoy, tas nalaman nilang Pilipino, papasara na nila kagad eh. Alam nila yung mga tuyo sa kabagoong lang natin. So parang nililet go na nila. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Let go na nila pag gano'n. Parang, Filipino? Okay, go. Don't open. So ito, reverse racism to. Kasi technically, ang racism aapihin mo eh. Ito, Pinoy. O sige na, naiintindihan na kita. Mabaho yung dala mo. So parang... Discriminate. Profiling pa rin. Profiling pero reverse yung effect. Reverse. Okay. Lagi ako na gaganyan pag yung naamoy, nakita nila, uy, tangin na, danggit. Sige, sarado mo na yun. Wala naman tama kukuha dito eh. Tangin na, pag kinumpis ko to, di ko rin kakainin to eh. Kasi tingin ko minsan yung mga nangungumpis na yan, pre, may intention din sila doon kahit papaano eh. Oo, nakuha din nila yan. Ito pre, dito sa Pinas.
Galing sa Japan, Masa. Pinsan ko galing sa Ah. Japan. Nakabili siya nung lighter na pag pinindot mo kung ano yung kulay nung balot, Mm. yun yung kulay nung apoy. Mm. Tanga na tingin ko na pagtripan yung pinsan ko, dala niya kasi isang balot pamimigay niya. Puta, pinaiwan talaga lahat sa airport. Sabi ko, wala to. Wala na yun. Lumusot nga sa Japan. Saka, pare palabas ka na ng airport Bakit kukumpisin mo yung lighter? Papasabugin mo ba sa labas yun? Di ba? Yung Anyway. yung nangyari naman sa akin, sorry, share ko lang. Nangyari naman sa akin, papasok naman, paalis ako ng Pilipinas. Para kaming na pagtripan, na profile. Tain na nawalan ako siguro sa sobrang beat na distract kami na pinabuksan yung maleta namin. Kasi nung time na to, may X-ray pa sa departure. 'Di ba wala na kasing X-ray ngayon sa departure eh. Nung time na to, may X-ray pa nung pinabuksan yung bagahe namin. Check tang ina na parang nawala na sa isip namin yung mamon na the bit namin. Na isang tangina good Anong pang brand ng mamon? merienda agad eh. Anong brand ng mamon? Marvis. Dito natin husgahan yung pagkatao nung nag-compete. Ayan. Gold Deluxe, Yung Gold Deluxe na ganun, isang bag. Uy, Tangina, mahal tukha yun. ba yun? Pinagpatos pa yung, maintindihan ko yung mga galing pang probinsya, Gold Deluxe pinatos pa? Oo, parang na-realize na lang namin nung nasa Japan di ba may mamon tayo? Parang siyempre na-distract na rin kami, parang, or then, before kami mag-fly, before pa kami sumakay na ng airplane, di ba may mamon tayo bit-bit? Nasaan na? Parang, doon pa lang na-distract kami, parang tinatanong sa kapatid nung ko, naiwan ba dyan yung ganito ganyan? Tapos na-realize namin na, doon na nawala yun. Kasi, Gold Deluxe na-distract mamon. tayo eh. Pero hinusgahan ko yung yung malamang minimum age earner yun, pinatos yung Gold Deluxe mo, pre. Yung Biko nga nadala ko nung pabalik ng Qatar na luto ng biyanan ko, puta, gusto pang kunin dun sa check-in eh. Sabi sa akin, ulam ba yan, sir? Biko po yan. Biko. Wala po bang Biko dun? Sabi sa akin. Sabi ko, wala. Bakit? Wala mo big. Sabi sa akin. Ramdam na ramdam ko yung galit sa puso mo, Jomar, na kukunin yung Biko. Kasi alam mo yung papi Makoy, ka pa, parang umiiyak ka pa kasi iniwan mo yung mag-ina mo. May tumutulo pa luha sa mata mo, tas haharangin pa yung Biko mo na magpapaalala sa'yo ng saya ng Pilipinas. Pakahayop din ng mga iba mo dyan. Umaamoy-amoy pa yung latek no? Oo. Sorry, ito na natawa lang ako Itong ironic, isa sa ironic na binibenta sa airport, chicharon din. Oo. Bawal sa most of the countries yan na papasukan mo, tapos binibenta. Punta kayong Riyadh, sir. Ito po, chicharon, no? Backfat po yan. Si si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Sa kanang Tatay Wood Podcast. Niregaluhan ko yon nung pumunta dito. Binigaluhan ko ng 4 yata na chicharon na 2. Buti ka mo, nailalim niya yung isa. So pagbukas, Australia, pre, mahigpit doon. Pagbukas niya, bumungad daw yung 2 yata ang chicharon. So kinuha ka agad yung chicharon, kinumpis ka. Yung nakatago dun sa ilalim ng damit niya, nailusot niya. So putang na tinira niya daw pagdating sa Pero may kasamang sama ng loob. Oo, mahirap yun eh. Sayang kasi. Tuloy natin yung story. So yun nga, K9 inspection. Tapos galing nga daw Ethiopia. In a separate statement, the Bureau of Immigration identified the suspect as 29-year-old bata, pre. Joy Gulmatico. Pinangalanan, ha? Pare, diretso to, pinangalanan. Si Joy Gulmatico. Bureau of Immigration Anti-Terrorist Group Head Bienvenido Castillo III said that the suspect's flight pattern prompted them to recommend that she be inspected by members of the NIA Drug Interdiction Task Group, DITG. So isa rin pala sa factors yun, pre. Tinitingnan kung saan ka nagbaksak-baksak na Like, kung medyo ito nga kasi kung titingnan mo lahat ng binaksakan niya medyo medyo red flag. Mga bansang walang x-ray, ganun na lang. Tayo na lupit natin tayong third world na nga. Third world country rin tayo. Hindi kaya okay lang yan kasi third world rin tayo eh. Hindi yung punching down eh. Level lang. Oo, level lang natin yan eh. Ito ang masakit. The seized drugs were brought to
to the PIDEA for documentation and disposition procedures. Ito ang kakabaksakan ni ate. The suspect will face charges for violating Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022, and RA 10863, Customs Modernization and Tariff Act. Meanwhile, police and so parang na-debunk yung theory ni Masa kanina na na-report. Ito, bigyan natin ng credit where credit is due. Nagtrabaho yung mga kinauukulan, tinignan yung flight pattern ni ate. Or baka pwedeng palusot din kung magiging tayo na yun yung ginamit na bala pero totoo may hindi nabigyan. Di umano. Pwede, no? Yun yung nabanggit ko kanina, talagang may sila para sila, hindi lang sa flight pattern, kung saan ka rin galing. Yun nga. So parang, okay lang yung isang beses na dumaan ka sa bansang walang x-ray, pero kung dalawang bansang walang x-ray yung dinaanan mo, bubuksan na yung bag mo, papaamoy na sa aso. Ganun. Ayun, yun na pala yung storya nun. Pero yun, pre, yun yung tanong ko sa inyo kanina. Ano yung mga bagay na, may mga nagawa na ba kayong bagay na alam mong mahuhuli ka na yung malaki yung chance ang mahuli ka pero sinugalan mo pa rin? Meron na kayong nagawang ganun? Nahuli. Ako kadalasan dyan pag nagdadrive yung minsan alam mong malayo yung U-turnan mo, ilalaban mo na minsan dito. Pero bihira akong gawin ako never ko ginawa yung pumasok sa one way. Ang ginagawa ko lang minsan yung beating the red light. Pero yung beating the red light ko, hindi yung full stop na tatakbo ka. Yung tipong aabutin ka lang ng dilaw, ilalaban mo. Yun yung mga kadalasan na, yun yung parang pinaka-worst na ginagawa ko pagdating ng beating. Kayo may nagawa na ba kayong ganun? Kasi ito pre, iisipin mo kung ba't niya isusugal yung kalayaan mo sa ganito ka, malaki yung chance ang mahuli ka eh. Ikaw, Masa? Ako, chicharon lang rin naisip ko eh. Pakita yun nga, pre, nilaban mo yung posibleng mahuli ka para sa chicharon. Ganun mo hindi naman ako mahuhuli, ko-confiscate lang siya. Pero kasi nung time na yun, ko-confiscate lang pag nahuli ka. Ngayon, meron na silang fine. Sa current conversion, it's gonna cost you 370,000 pag nahulihan ka. Japanese pesos. Puta 300. Pero yun isusugal mo pa ba yun sa 370,000? Hindi, simulan naglagay sila ng fine. Hindi na, bahala kayo. Gaano kasarap na chicharon ba yan? Pero kasi dati ganun. Gaano kakataba? Gaano kakasiba. Pero ganun dati dito na you will risk, magkano lang naman chicharon, di ba? So in case na ma-confiscate yan, masama lang loob mo na na-confiscate. Pero wala akong mangyayari sa'yo. Walang repercussion, walang documentation, confiscation lang. Yun ang magandang commercial ng chicharon. Puta, isusugal mo ang kalayaan mo sa sarap. Anong chicharon ang gagawin? Magpapain ka ng 370,000 sa sarap. Mapapakulong ka sa sarap. Puta, yun pa na. Siguro ang isa sa ni-risk ko dito. Dito nag-torrent. Kasi dito, may time na torrent dyan. Nung before, may torrent naman, but before, it was, ginawa na nilang it was illegal na. Pag nahuli ka, so, ganun din, around 300, 500,000 yung Joms, fine niya. Dito natin ulit uhusga. Sa bagong episode ng husgahan natin si Masa. Masa, di ba, may risk na magkano yung multa mo? 300, 200, 500,000. Ano yung tinorrent mo na worth 370,000 na isusugal mo yung 370,000 mo? Yung time na yun, Mad Max Fury eh. Puta ina, nagsinugal mo yung 370,000 mo para sa Mad Max Fury. Hindi ko pa alam yung mga streaming sites before. Pagigil kay Charlize Theron. 2015 pa to eh. Hindi ko pa tagal na nun eh. Streaming sites eh. So, yun. Mad Max Yun yung naalala ko. Yun yung unang din-download ko. Yun yung pinapanood mo lang ng pangit pa na pili. Hindi ako nagandaan dun eh. Ito si Joms. Malamang mayroon to kasi sa Qatar medyo mahigpit din ba sa Qatar? Oo, doon medyo kasi medyo hindi ka talaga gagawa ng masama doon. Okay. Kasi una Middle East countries, tas talagang pag nakulong ka kamay ba doon? Putol kamay? Hindi naman nagpuputol ng kamay doon. Ang chismis, papadala ka sa Saudi, doon ka puputulan. Walang executioner sa Qatar eh. Oo. Ganun?
Wala, Pero yun pero ang press pero release yun nga nila. meron kayo sinugal kasi yun nga bawal baboy doon. Ako may mga balita ako na may mga nabibilan ng baboy doon eh. Bumibili ka ba ng mga illegal meat doon or Mm. illegal items doon? Siguro sa alak na lang ito, sa alak kung sa Qatar. Kasi ang mahal ng alak talaga dun eh. At makakabili ka lang kung may lisensya ka. May Ay putang lisensyang ganun. binibenta. Oo, Teka, intindihin ko. Ano yung requirements para makakuha ka ng lisensya pambili ng alak? okay. Yung unang requirement, hihingi ka ng sulat sa amo mo na Putang Arabo, ina. na Muslim, Seryoso? na lokal. Nasasabihin mo, boss, kailangan ko ng pirma mo kasi kailangan kong bumili ng alak at uminom. Legit Uminom yun? ng alak at baboy. Oh. So, Pati yung kailangan niya baboy kasama munang, sa listahan. isang lisensya lang yon. So, kailangan mo ng no objection letter dun sa amo mo. Tapos, titignan pa kung pasok yung sahod mo kung may karapatan ka mag-inom at kumain ng baboy. Pag maralita kang tulad ko, hindi ka mabibigyan ng lisensya. So ibig sabihin, nakailan taong ka ba doon sa Qatar? 15 years. Ano yun? Parang hindi ka naman siguro jetang-jetas. Ano ba? Mahilig ka ba uminom? Mahilig ako uminom pero nung nandun ako, siguro talagang Dahil jejeta ka sa mahal. Alam mo yung By isang long force. neck doon na MP Light? oh. Mga pare, tinitipid ko yun ng 1 month. MP Light. Paano ka Umiinom lang malalasing ako. doon? Mas Wala marami pa eh. yung coke mo kaysa sa alak mo. Oo. 1 month yun kasi sobrang mahal ng ano niya. May ginawa ako noon, talagang holiday yata eh. Eid, Hmm. Eid holiday. Wala yung kuya ko, nakabakasyon dito sa Pilipinas. Yung kuya ko may lisensya yun eh. So, nakukuha ng akong alak. Puta, bumili kami sa tao lang. Ay, yung mga underground. Underground, yung black market na tinatawag. Ang mahal na, yung black market na yun, sobrang mahal pa. Halos doble yun pag ganung okasyon. So, ang ginawa ko, sabi sa akin, pre, malapit daw dyan sa'yo yung nagbebenta. Ikaw na lang yung kumuha. Puta, inuber ko pare. Alam mo, ang problema doon sa Uber ko, hindi naisip ko na lang siya nung nakabalik na ako nandun Oh. na ako sa inuman namin na nagche-checkpoint eh. May mga random checkpoint doon eh. Putang ina. At pag na-checkpoint ka may dala kang alak, ang unang tanong sa'yo, where's your license? Pag Oh. wala ka napakita, kulong ka na kaagad. Ano katagal yung kulong nun? Hindi ko lang alam. Pero pati hindi lang ikaw yung makukulong, kailangan mo ituro kung kanino ka bumili. Tang ina, may damay ka. Damay yun, pare. Dadamay mo kasi pag hindi mo sinabi yung hindi ka bumili, feeling ko mas mahaba yung sentensya Oo. sa'yo. Tangina, so ngayon pare, Maghahati anong kayo, feeling no? mo? Oo. Anong feeling mo ngayon sa pinagdaanan ni Philippine na traveler caught with 24 million cocaine? Sino mas matindi yung ginawa niya? Wala, mas matindi pa rin yung sa akin. Hindi, joke. Ito nga yung nahuli nga to, si Pilipina Cocaine. Tingin ko may ano pa yan eh. May May bakar may yan. nagbilin pa dyan, no, nakamag-anak sa Pilipinas, no. Ang tagal naman umuwi nito, nasa kaya yung sapatos ko. May naipit na chocolate doon. Sabi na yung Oo. chocolate ko. Hala, kaya pala hindi dumarating yung Cadbury ko. Nahuli na pala siya ng PIDEA. Ano ba yan? Ano yung chocolate na minyog? Bounty. Ang tagal nung bounty ko. Oo. Tinatapong ko lang yun eh. Ayoko. Mas masarap pa yung pandiko ko dun eh. Pero yun, maganda yung story niya ng yun, parang, yun nga, parang, eto tingin ko, ako ang hula ko dito, naipit na lang na sitwasyon to si ate. Baka ano to, baka Tagutom. mule nga, baka drug mule to. Kasi, feeling ko walang taong nasa tamang pag-iisip na isusugal na ganito eh. Kasi, sa halagang, magkano yung sinabi ko? 24? 29. 24? 24? Ilan lang porsyento tingin ko mapupunta sa kanya dyan? Tingin ko Oo. drug mule to. Kahit sabihin mo 1 million lang din, papatusin mo yun eh. Kasi kung walang-wala na talaga kayo, Yun pwede. 'di ba? Bigyan ka lang 1 million out of 24, barya lang yan sa street value pa lang yun. Paano pa pag yung mga reseller yan, 'di ba? Tataasan pa yan. Sa bagay. Pero ito tinitingnan ko ang dami. Nakakita pa ako ng ibang picture. Ay, nako. Talagang hirap ng buhay yan. Or ginagawa niya na yan dati, ngayon lang siya nahuli. Ah, Kaya malakas loob, no? Oo. Hindi na yun. Kasi kung first time mo yung ginawa, tapos sinabi sa'yo na yan yung dala mo, unti pa lang yan eh. Hindi aabot ng 4.57 kilos agad. sa
Or Sabagay. or siguro kagad pinush nila picture. ng pinush yung boundary na parang pa isa-isang kilo. Parang yung mga napapanood natin kila ano yun Escobar. tangina yung binabalot sa katawan, no, di ba? Pero alam Hindi, nyo, hindi nyo matindi naman to si kailangan ng ate. drug. Pero hindi nyo kailangan ng drugs para mahay. Alam nyo kung anong kailangan nyo? Manood kayo ng show. Di ba may show ka sa, sa February 8 sa Ayan, sa Brickworld? February 8, sa brick wall. Ito yung brick na to, legal to Sa BGC, sa brick wall. Oh. Ayan. Bakit dito? Yun yung Valentine show. Kasi sobrang random ng lineup dyan. Kasama ko si Chan Chan Kunsing, si Mark Llamado, si Jeannie Lakay, si Margie De Leon. Basta marami kami dyan. Si Isa Villaverde, nandyan din. Saka si Joyce Cesario. Diba? Hindi ko alam rin ba't ako nakasama dyan sa lineup na yan. Pero Napaka-chapsuy naman panoorin. ng lineup na yan. Ang Pero sigurado, oo. hindi, kahit na chapsuy yung lineup niyan, pare masarap ang chapsuy. Yun ang isa sa Oo. pinaka-paborito kong vegetable dish. Tapos meron Saan ka pa nila pwedeng panood? Balita ko lalabang ka daw sa sa tawag dito sa anong title nung yun? Rose Battle Roast Battle. Yan. 2025. Ayan. Sasalang ako sa leg 2 ng Rose Battle sa February 21 sa Meshwe. Sa Fairview, kung gusto nyo ng legit na Arabic food nandyan sa Parang masarap Meshwe. daw yung shawarma dyan. Panalo yung shawarma dyan. Kaya lang pag nagpupunta ako dyan, nagkaka-PTSD ako eh. Bakit? Dyan sa Arabic. Ko, baka Ay, may sumigaw sa akin bigla eh. may sumigaw bang Allahu Akbar dyan sa'yo? Oo. Wala. Sabi niya, Bibi. uy, Hindi ka ba pag nandun ako, nagka-PTSD? nagbubukas ako ng pinto eh. Kala ko doon ako nagtatrabaho. Kala Hindi ko ka ba amo ko si hindi ka ba Nathan. PTSD pag kinakausap ko ni Nathan? Medyo nga eh. Parang iniintay ko maglabas ng lahati ko eh. Parang gusto mo bang humingi sa kanya ng lisensya? Magpapirma ng lisensya sa kanya? Oo. So, kontimplahan ng tsaa bigla si Nathan. Yan, Feb 21 sa Meshwe Fairview. Kalabang ko si Andren Bernardo, headliner ng Malupit. Comedy Manila. So, ewan ko kung ano mangyayari sa amin. Bakit Pero dude? masayang roast battle yan. Tapos, Cool Cool Pals Tour. Yan, Masa, take it away pare. Ayun, yung Cool Pals Tour, meron tayong currently 6 location. Alam ko 6 eh. Then meron pa tayong nakapilang mga to be announced. So yun. So punta na lang kayo sa hindi pala comedy man, Cool Pals website para sa location. Kasi sabi ko na hindi pala pito na pala siya. Pampanga, Cebu, Baguio, Tagaytay, Tacloban, Batangas, Bicol. So kailan ba lalabas ito, Makoy? Malamang, pasok pa malamang. yan. Ayun. Oo. So kung tapos na to, basta magsisimula Sorry. nagsimula sa Pampanga. Nagsimula sa Pampanga, then yun, mag-move forward, check nyo na lang sa Imagine, website. 7 probinsya ang pupuntahan ng Cool Pals bago hanggang May. Oo. At least, Diba? meron pa, alam ko, may naka-line up pang, Oo. iba eh. Or para may kinakausap pa eh. So, Pero, tingnan natin. Tapos, yung mga ito, nasa ito, probinsya, walang- probinsya, Cool ito Pals na walang- ang pumunta sa inyo. Ito walang halong steer. Sobrang saya ko para sa podcasting community sa nararating ng Cool Pals. Ito katulad nito, nasa balita ang Cool Pals dahil nga ni-launch na yung bago Cool nilang Pals. studio. Tapos yung bagong yan magdadala yan ng mga bagong audience lalo sa podcasting Papi community. Makoy, dalaw ka naman sa Cool Pals bar. Dadalaw tayo dyan. Talaga alam nyo naman, nag-usap na tayo, isa yan sa nasa to-do list ko. So, Ayun, yan talagang congratulations sa success na nararating ng Cool Pals. mag-guess na rin dapat. Oo, Oo, sa success automatic na na yan. dinadala nila sa podcasting community. Sa Pinoy podcasting community. Teka, habol pa pala. Siyempre yung isa sa mga pinaka-crush ko na comedians ng Comedy Manila. Kasama sa show na headline ni Chan Chan Consing, ang aking pinakamamahal na si Jasper Reyes na host din ng 25% podcast na dun sa show nila ni Chan Chan Consing na Tunay na Lalaki, January 25 sa Classified Lounge sa BF Resort Las Piñas yan. 600 sa pre-sale, 750 sa walk-in. Or check nyo na lang yung details sa comedymanila.com. Yan. Kasama dyan si ano nga pangalan nung rap artist na bata ni Eminem, si Easy Meal ng Pinas. Si Simil. Easy Meal ng Pinas, Jasper Reyes, kasama po dyan. Wala ang Jasper, Easy Meal ng Pinas, ha? Easy Meal ng Pinas yan, pre. Puta, Sabagay, maraming kamalig sa Batangas, no? Sa bagay. Tanginan to, inapin ito yung Bulacan, may sinihan daw pala dito. Tanginan, kala mo nasa city. Sige na kayo.
Nagkaroon lang ng SM City Batangas eh. Nagkaroon lang ng SM City. Probinsyang-probinsya rin sila kasi tumatakbo sa buong probinsya nila. Isang pamilya. Doon mo malalaman no? Pag may political dynasty. Kaya probinsya tingin ko dito sa Valenzuela eh. Di Las Piñas din pala. Lahat tayo pre, nasa isang malaking probinsya tayo. Probinsya lang tayo. Ay nako. Pero kayo guys, yun nga, kung mahilig kayo mag-travel, mag-ingat kayo, lalo na sa mga pasabay-pasabay na yan dahil nakakatakot yan. Siguraduhin nyo lang na sa mga mapagkakatiwalaan. At yun nga, bago kayo gumawa ng mali, pag-isipan nyo mabuti. Kita mo si Jomar, nung gumawa siya ng mali, nung bumili siya ng alak, naisip niya lang, nung nakasakay na siya sa Uber. Baka ikapahamak niya yan. Pag-isipan nyo ng maraming beses. Sorry, makayusingit ko lang. Yung mga padala-padala. Ano lang tip, since andun na rin naman tayo sa PSA. Huwag kayong tatanggap ng hindi nyo nakikita siya personally. Kasi pag may mga tao kasi na bibigay sa inyo nakabalot na. Oo. Parang, padala ni ni ganito. Bibigyan ka pa ng suhol, tas para madala to. Puta, iba yung laman sa sinabi na posibleng mapahamak ka. Wala kang ikaw yung nahuli. Wala kang kawala. Buksan nyo yung mga padala sa inyo, lalo yung mga OFW. Buksan nyo lahat yan. Medyo tinamaan ako ng konti. May kaibigan ako na stand-up comic dun sa kabilang grupo. Nagpasabay ako eh. Kay Jeps. Nagpunta sila sa Australia. Pinakuha ko yung naiwan kong item sa Australia. Shout out kay Jeps na minimum wage, maximum wage podcast. Thank you sa pagsabay ng item ko. Delikado yan. Pero ganun, maraming ganun na lang talaga ako ni Jeps eh. Hindi niya ako naindihan eh. Ay, yun nga pala ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Masa na nakalimutan yung catchphrase niya nung last episode. Masa, anong lagi mo sinasabi? Ano ba, yung totoo ba sinasabi o yung Dayan, ang sasabihin ko ngayon, mag-apologize ka na lang sa mga lola namin on behalf of your family. Simasen. Minasan gomenasai. Baka minumura mo kami sa hapon, ha? Ano yung sabihin nun? Sorry. Ay, seryoso? I'm sorry. At saka si Jomar J ng Buhangin Brothers Podcast na lagi nagsasabi. Mas masayang mag-comedy kaysa mag-cooking. Ay, puta. Pero yun, maraming salamat ulit. Maraming salamat ulit, Masa and Jomar, sa pagsama sa akin sa episode na ito. Salamat, Makoy. Sana bumalik ulit kayo. At ako nga pala si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ng tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.